Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, October 16, 2024. So medyo maganda ulit yung pasok ng foreigners pero namula yung yung index natin. So nag-drop tayo sa closing yata to, no? Negative 0.26%. Pero gulat pa nga rin ako hanggang sa ngayon kasi meron na naman tayong 841.27 million na net foreign buy dito sa market. So yung sinasabi natin na 14 billion, more than 14 billion, balik tayo sa more than 15 billion na net foreign buy dito sa market. So ibig sabihin, malaki talaga yung chance na bumalik tayo dito sa 7,600 level. So although mapula tayo ngayon, mas tingin ko mas marami yung mga stocks na na berde. Siguro yung mga big caps doon lang nagkaroon ng laglagan ng ibang mga stocks natin. Kasi kanina umaga okay naman yung yung galaw ng market natin. So 7,400 pa rin naman, 7,437. So isang good news yan, ang nakikita ko ng good news is kaya pumasok yung foreigners, yung ating interest rate cut. So nagbawas sila ulit natuloy na, meron na kanina, sabi ni Ma'am April Tan, 25 BPS points. So nagbawas siya. So interest rate sa mga recommended, di ba, na interest rates, nasa 6% na lang siya. So pero mataas pa rin, no, kumpara sa sa ibang bansa yung interest rates natin. Kaya siguro kahit papaano yung mga banks medyo okay din yung yung galawan kanina umaga. So anyway, majority na nandito sa listahan ko, maliban yung paborito ko ng si FCG is verde naman sila lahat. Pero itong si SCC, ayan. So ito yung pinag-usapan ngayon sa trending stocks sa Instagrams. Pero 0% siya. So meron siyang 24 million net foreign sale. So nagulat din ako, naglabasan na kasi yung dividend. So mataas naman, 7.3% yung dividends nitong si SEC. So okay yan, di ba? Kailang hindi gumalaw yung yung price action natin sa kanya. Normally, sumasabay yon na pumipitik yung stocks kasi kaya nga inaantay ng marami si SEC, di ba? Ilang araw ng trending stocks pero wala reaction yung market natin sa kanya. Ang pumitik, yung naglabas din ng dividend si DMC. So ito pumitik siya ng 5.8% and meron siyang 143.47 million net foreign buy. So nandito yung swerte, wala kay SEC natin. Pero kung titingnan mo, panalo pa rin si SEC natin kahit na 0% kasi meron siyang upcoming ulit na 7% na dividend. So malaki na yan kumpara sa ibang mga blue chip na stocks natin. Okay? So very good. Tapos sa DMC, hindi ko na-compute kung ilang percent si DMC pero meron na rin po siyang dividendo. Tapos si Macro Asia, so ito nag-breakout. So meron siyang gain na 5.56%. So maganda yung arangkada ni Macro Asia natin. Meron siyang 12.44 million net foreign buy. Tapos si MRC, ito ha, ito. Nag-up siya ulit. So ito, very volatile kasi ito eh. So nag-up siya ng 10.99%. So isa sa mga winners sa market natin. So meron siyang net foreign buy na 5.25 million. Tapos si Converge, okay, nag-gain siya ng konti. Ano bang balita dito? But nandito si Converge sa trending stocks. So 0.47, okay, kahapon kasi halos pa-breakout. Tingnan natin, hopefully hindi siya Dow G. 0.47%. Meron siyang 5.66 million at for buy. Tapos si FCG nga natin is drop. Balik tayo sa 0.84. So negative 4.55% and meron siya 9.66K net foreign sale. So DMC yon panalo nga po sa dividendo. Pati si LTG, nag-trending din siya kasi gumalaw yung price niya. Eh, alam naman natin na mahilig din mamigay ng dividendo itong si LPG. Ayan. So, hopefully matuloy yung October. So, 2 weeks na lang, November, December, yung Christmas rally natin. Especially kung patuloy na nagkakaroon ng mga interest rate cuts. Tapos, November election sa US naman. Okay? So, yun po yung ating mga trending stocks. So, marami naman ako nakita sa mga alaga ko na pumitik for today's trading natin. Ayan, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto nyo bilhin. And then follow po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews or kung sumo-join ka dito sa trading community naman natin. So, gagawin tayo ng makasama natin na trader sa market. Bitcoin, ang lakas ng Bitcoin ngayon na 60
67K. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa usual viewers. Mukhang maganda yung ano ha. Hopefully maganda yung Thursday and Friday natin kasi last week binuhusan tayo ng market, di ba? So napipinto maganda kasi may malakas na ano yung foreign buyings. Company reviews, check na lang po profit or loss yung mga sample trades natin. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSE stock market studies naman. Okay? So double check na lang yan. So yung mga mahilig sa crypto, follow mo na po ako dito sa ating Palavi Trader. Crypto to para sa mga play to earn games natin. Tapos sa social media, Facebook account. So check na lang po yan para updated ka, especially ngayon. Rally pa rin yung market natin. Palawi Trader, Facebook page. Ayan, pili ka na lang sa kanila yung dalawa. Bodega Pick, yung articles natin dito sa local market, US and stocks. Tapos sa Twitter, so tingnan nga natin yung ano nito. Mga nakalagay. Meron na pala, nandito na yung summary. Kala ko. Wala pa siya. Okay, so tingin tayo dito sa summary ng market. Sino ba panalo? Laglag si ano, mining and oil natin. Sino ba dyan? Si nickel na naman yata to. Okay, pinakapanalo is industrial naman ngayon, 0.32%. Laglag si mining at saka si properties, negative 0.83%. Pero si Robinson, umakyat siya, di ba? Nag-up siya ng 4% for today's trading na rin. So 841 million. So nandiyan pa rin yung confidence ng traders dito, foreigners dito sa market natin kasi 800 million net foreign buy. Okay, so yun po yung closing. So 7,437, may konting drop nung closing, negative 0.26%. So sino sa mga big caps? Okay, si DMCO, may pahabol. So 5.8%. So buti pa siya na price in niya yung dividendo. Pero yung kay SEC, kulelat. So Pure Gold 4. Nag-break up ulit si Pure Gold, oh. 4.39 LTG, nag-break up din siya 3.35. CNPF breakout din to 3.17%. So nag-drop si mahina si nickel, no? Negative 2.39 URC noontog. Negative 2.03% SM minus 1.8 Ali. So siya yung nag-drop 1.62 at saka si SMPH negative 1.09%. Pero kahapon pansin nyo, mga properties yung pumitik, di ba? Sina si PG, sina sino pa ba yun? Si LAN. Pumitik din yata si LAN eh. Tapos kanina umaga si Haven, di ba? Taas ng galaw ni ano, Haven. Takal ng overbought ni ano, ni Haven natin. Kukunti kasi yung shares niya eh. Kaya kung hindi magbebenta yung ano, mga may hawak nun, pipitik siya. So ang dividends ni DMC is 0.48 per common share. So ilang ano kaya to? Ilang percentage? Hindi ko na-compute eh. Mamaya, silipin natin siya. So Cebu Pacific including AirAsia, are preparing for a surge in holiday. So, nagpaparamdam, Cebu Pacific. Tapos, sino pa? Ayan, so ito yung biggest news natin. So, most likely ito po yung ano reason bakit umakyat yung ating mga stocks. So, nagbawas ulit. So, BSP cuts interest rate by 0.25%, bringing to 6% na lang yung, pero mataas pa rin, no? Ready na ba kayo mag-adjust ng budget? So the BSP cut rates, sabi ni Ma'am April, the cut was also in line with consensus expectations. Ito may bad news si ano, ABS. So magli-lay off siya ulit. Hindi ang bubuhay ito si ABC-CBN hanggat wala yung ano, franchise. Si Merara, okay. So nag-declare na siya. Meron tayong 2.5 peso per common share. DMCI, B shares for CMEX. Ito yung ano niya, kanina umaga, yung pupundohan niya to, di ba, si CHP. Ayan, to issue 10 billion shares to Dacon for CMEX acquisition. Ayan, so panalo si Dacon. Okay, dividends, Converge, FPH, meron silang partnership, corporate stories, DMC, okay, 10 billion kanina umaga. President and CEO Cesar utilizing AC fundraising. Bloomberry refinance 72 billion loan. Globe upgrade 450 cities and towns to fiber optics. Ayan, mabilis na si Globe. Stock recommendations, SM 1,161. So meron pa siyang pwedeng iakyat. 7-Eleven inaugurated is 4,000 7-Eleven store in Pasay. URC
and Holcim, ayaw yata ng market, have teamed up with the local government of Obando, Bulacan. Share buyback si AGI. Ali plans to complete the Arca South Transport Terminal. FGen, yung EDC niya, may investment. FCG, ayan, confirms plans to raise extra capital. So said the planned sale of additional 20% of the firm for future expansion has been approved by shareholder last December 6, 2023. Ayan. So ito na yung catalyst natin. Ako, para maglalabas siya ng additional 20% of the firm. So additional shares. Dilution, no? So malamang yan yung pinag-usapan kay FCG. Kaya siguro bumagsak. Tingnan natin kung kaya nyo mag-adjust. O yung Bitcoin, umabot na pala ng 68K. Congrats sa mga nag-invest, di ba? Kahit investor ka sa Bitcoin, taas na rin niya. So Meralco join forces with South Korea, Samsung, Nvidia. Kagabi pala, nagkaroon ng sell-off sa mga tech stocks. Kasi yung isang ASML, yung pangalan nun isang company na nagde-deliver ng mga equipments para kay TSMC, di ba? Doon ginagawa yung mga mga Blackwell, yung product ni Nvidia is humina yung earnings yata, projection forecast. So lahat ng tech stocks kagabi, so laglagan tayo. So yung mga alaga kong AI laglagan. So tingnan natin kasi parang maganda naman yung futures na pinapakita, parang babawi sila ngayon. So Alter, invest in units with main purpose on property. Mega World invest 15 billion for all Ilocanja Coast Town. And yung galaw natin is, akala ko nga malakas din yung boost natin kasi makita mo dito, laglag kagabi. Tapos, doon sa, kung papasin mo kanina, yung Asian markets, Asian, European, medyo malakas din po yung laglag kanina. So, puro mapula eh. So, siguro kaya ganun, hindi masyadong makarangkada si PSE. Kahit meron siyang good news. Ang daming good news sa PSE actually. Yung ating interest rates, unang-una interest rates. Ano pa ba yung good news na iba? Meron pa siyang sinabi nung nakaraan nung isang araw yata yon. May good news pa sa unemployment, di ba? So bumaba din siya. So maraming good news sa Philippines. Antayin natin yung mga halaga natin. Kailan medyo napapatipi tayo ng pakonti-konti sa mga lumilipad na o pumipitik na mga hawak natin yung stocks. Okay, so yun po, maraming good news sa market. Ano ba itong pinost natin na to? DMCI, common shares yun yung sinabi sa kanya. Pero walang percentage, no? Okay, mamaya. 0.48 yun, no? Tingnan natin sa current price action naman niya. Okay? So guys, yung ating Patreon channel. So kung maganda yung market, check mo lang po yung mga gusto ng guide sa trading po sa markets, kung ano yung stocks yung mga minumonitor natin, pwede mong i-check dito. Nandito lang po sa Patreon channel natin. Okay? So double check mo na lang po. Tapos tingin tayo sa market. Okay. So medyo red tayo, di ba? So dapat negative sentiment. Pero optimistic tayo. So, negative 0.26%. Kasi nga, meron tayong net foreign buy. So, ito kasi yung pundasyon ng market natin ba. So, mantakin mo, 15 billion. Sa ating nagal-tagal nating nagtitrade dito sa PSE, ngayon lang tayo nakakita ng ganong kalaki ulit na pumasok sa market natin. Kaya asahan mo, pag naglabasan sila, yun na yung time siguro na pullback na malakas sa PSE. Pero ngayon wala naman eh. So, pasok ng pasok yung foreigner. So, inline ulit tayo para sa breakout sa 7,500 o 7,600. So, yan yung pinaka-support natin. So, kung titingin ka dito sa horizontal, 7,1 yung nilalagay natin. Kasi ito yung ginagamit ko na reference, itong candle na to. Kasi meron siya malakas na dito last time, hindi siya makalampas. So, inisip ko naman nung pabagsak, magre-retest and then saka magpa-bounce. Pero malakas talaga siya kasi bumabalik pa rin tayo sa MA20 ng index natin. Okay? So, hopefully maganda yung port mo during this time. Medyo nakabawi na yung mga port ko ngayon kasi nag-rebound na yung markets natin. Okay, so tingnan natin, hopefully maganda yung RSI natin bukas, pero ngayon medyo pangit siya, no? Divergence pa rin yung pinaka-itsura niya. So, kasi red yung galaw natin, no? So, siguro magbabago yan bukas pag bounce yung galaw ng markets natin. Okay? Optimistic tayo kasi kahit papaano po is yun nga, malakas po yung pasok kasi ng foreigners dito sa market. Kahit na mapula yan. So, dito pa rin ako syempre, mas maganda nagsasabay pero anyway, may good sign na ganyan. Okay?
So, tingin tayo dito sa global markets. Nakita natin yung mga big caps na galawan. Um, o nga pala yung mga winners. Winners and losers natin. Okay. So, dito tayo sa ano. Okay. So, nakita nyo na mga big caps ha. So, dito na tayo sa mga winners. So, panalo si MRC. Laki, laki talaga ng volume nalalakihan ako sa volume ni MRC. So, tignan mo ilang ano na tayo dito. O mamaya natin pag-usapan. Ilang buwan na ang lalaki ng volume niya, no? So, reversal sign yung mga ganyan eh. MRC, tapos si DMC, 5.8%. Sa closing lang yata ito eh. O sa closing lang. Hindi kasi na-announce sa prior pre-close yung yung price, yung dividendo. Tapos si Robinson, yun, paborito natin. 4.63%. Si AP, Pure Gold, lalo na si Pure Gold, no? Taas. Hindi ko nasakyan to si si Pure Gold, kala ko. Kasi dati ang galaw niya, bagal tagal bago gumalaw. Mabagal nga pero araw-araw naman ngayon umakyat yung price niya. Panalo, di ba? So, Ellie, nabuhay din siya. 4.86. Marami, actually marami nga Ang daming gumalaw. ECBC, 3.7. LTG, panalo din to si LTG. So, 3.35%. CNPF, so breakout din siya. 3.17. CREC, okay lang pero kulang sa volume. Doon lang tayo sa may volume dito. Manila Water, ayan. So, buhay ulit. Mukhang bubuhay ulit yung mga natulog na stocks natin. Si Pruto, bigla na wala ng volume. OGP, ayan, nabuhay ulit. 30 million, laki. Ano ba yan? Nag-cross lang ba ng shares? APX, meron namang may mga mining naman na nag-green. Okay, so actually parang mas marami nga yung verde ngayon eh. So dito sa mga dito sa losers, FNI pala. Okay, nag-drop siya 4.58. So, medyo nabubura yung may galaw na minings natin. FCG. So, may dividends pa naman. Ayan, ayaw. 4.55% drop ABS-CBN. So, expected na yan kasi magle-lay off, sabi niya. Ionics, walang volume. Merrimart, 2.67. Nag-pullback din si sa galaw ni Merrimart natin. So, URC, 2%. Megawide, hindi na lumalabas sa radar ko si Megawide. 1.8%. All HC, walang volume. Security Bank. Okay. Pasakay ka naman, Security Bank. Ayaw pasakay ni Security Bank eh. Ayan, tapos si Alter, 1%. Okay. Nagsiso si Alter natin. Okay. So, okay. So, optimistic yung galawan ng majority ng stocks for today. So, tingin naman tayo dito sa global markets. Refresh ko nga to para makita natin yung galawan po niya. So base dito is okay. So mukhang lalaban mamaya yung futures hopefully. Cross fingers tayo kasi may mahawak tayo na AI. 0.07%. Dow Futures, 0.02%. Nasdaq Futures, 0.17%. May mga tatanong pala. Ano daw yung gamit ko sa US market trading? Actually, eToro. Pero may lumabas na, di ba, na simula ngayon, hindi na mag-aano si eToro mag-entertain ng business sa mga applicants sa platform niya galing sa Pilipinas. So, very sad. Ayaw yatang bayad ng tax niya ni eToro natin. Pero yung mga meron pang account noon, syempre ma-access mo pa rin siya, di ba? Ewan ko na lang kung blinak talaga yung niya, yung pinaka-main na website niya. So, no choice yung mga nasa Pilipinas. Ako naman, nung nag-open ako, nandito ako sa Malaysia yung account na registration ko sa kanya kay eToro. So, anyway, na-access pa naman natin eh. So, although nakalagay doon, syempre, Pilipino yung natin yung pangalan natin, yung mga details. Okay. So, hanap na lang tayo ng iba. Kung meron kayong alam na na broker na pwede nating gamitin sa US market, hindi rin ako masyadong updated sa iba. Sina Ameritrade, yung mga alam ko, Ameritrade, Interactive Brokers. Kailan kasi para makapag-day trade ka doon, kailan mga 20,000 USD yata yung minimum ni IBKR eh. Ayan. So, para hindi ka maano doon sa pattern, 3-day pattern ano ba tawag doon? Ayan, basta yun. Ayan, so pwede pong i-comment dyan sa section. Ayan, kung gusto yung i-promote yung broker nyo, lagay nyo na lang sa comment section natin. Kasi naghanap din ako ng mga pwede nating may share sa ibang kasama natin. Okay? So, syempre yung
Hindi yung mga bagong bukas lang kasi maglalagay tayo ng pera doon eh. Okay, so kagabi medyo bloodbath sa mga AI stocks. Mapula tapos ngayon sa European markets is mix yung Europe pero mas marami yung mapula. At then pansinin niyo yung Asian markets po. So maliban dito sa Indonesia, lahat naman is drop talaga ngayon. So sinundan din nila yung galawan ng US market. Pero yung futures, hopefully okay siya kasi nagbeberde naman siya. Saka malakas yung drop eh. Pero malapit na rin siguro to sa sa correction si US kasi kung papasin ninyo mag-overbought na naman yung mga indices nila eh, kasi nag ano sila all-time high. Okay. So marami tayong nakwento doon. Dito sa crypto, congrats ulit. Ayan, yung mga hawak natin. Umarangkada, Bitcoin 68K, Ethereum 2.6 and BNB ayan pa 600 na. 599.5. Ayan. So hataw ngayon dito sa crypto, may mga bumagsak pero yung mga major coins na binabantay natin is okay naman yung galaw. Okay? So balik tayo dito. And hopefully maganda rin yung portfolio mo sa pag-usapan natin itong mga stocks natin. So nagulat din ako kasi usually pag merong dividends tong si SEC, bago ilabas yung news, pumipitik siya, 'di ba last time tingnan mo. Yung last year lang October 10, ito nga yung ano na. Kahit dito, pumipitik siya, nagagap up siya. Corresponding dun sa dividendo. So, 1, 2, 3. Tapos nagagap down siya pag merong dividends X date na. Pero ngayon, para lugi yung mga bagong pasok pa lang kasi hindi pumitik yung price niya. Ang tendency niyan, pagdating ng X date, so, wala tayong panlaban doon sa Dapat kasi nag-ano siya, nag-react siya, no? Pero dito hindi eh. So anyway, no choice. Pero syempre, panalo yung mga nag-hold since last year. Kasi okay naman yung price action niya, di ba? Hindi siya kasing taas dito sa 40, pero meron naman siyang dividends at least twice a year na binibigay. So, yun na lang papalubag-loob. Kasi iba rin yung expectation ko sa kanya eh. Ini-expect ko magkaroon siya ng gap up. So, tignan natin bukas kung delayed reaction itong si SEC natin pero unlikely siguro kasi binuhusan din siya 34.24 million net foreign sell and zero yung o marami na kasi yung marami na yung nakatunog sa kanya, no? Kasi may mga lumabas na pala yung isang araw na alam na nila na 250 yung yung dividendo nitong si SCC natin. Pero yung kay DMC hindi masyadong pansin. Kaya siguro yun yung napitik na ng foreigners natin. Ito kasi 'di ba ito laging trending sa mga stocks natin. Okay, so kung wala siyang igagalaw for the next 2 days, Thursday and Friday, so yung mga holders natin, expect na lang po may correction tayo by X date is October 28. So next week pa no. Uh, o 2 weeks pa, 2 weeks pa bago siya lumabas. So tingnan natin, mali mo mag-react siya. Pero sa ngayon, yan lang muna. Ayan. So anyway, opportunity kung bumagsak siya. Halimbawa, bumabagsak siya kasi na-disappoint yung iba, lumalabas. So bumabagsak siya, opportunity kasi may upcoming dividends, di ba? Okay. So pero makiat si LTG at saka si DMC natin. Okay. So walang support ng foreigners. Next, Macro Asia. So maganda pa rin yung galaw. Meron na ba earnings? Wala pa, no? Hindi pa naglabasan yung earnings natin. So natuloy yung breakout niya. Bear trap lang pala yung drop niya dito. So breakout tayo. 6.65. Ayan. Okay, nakalampas na. Ang dami niya nilampasan. No? Ito yung pinaka niya. Kung ina-analyze mo siya, ito yung pinaka-trading channel natin last time, di ba? So, ngayon, abot ba ito ng 8? Ayan. So, yung pinakamalapit, meron siyang gap dito. Hanap tayo. Ito kasi 9 na yung, 8 na yung niya eh. Ayan, may mga gap. So, yung next na gap niya is dito. Around 7.45. Ayan, overbought na ba? O overbought na siya ng konti. Pero yan na lang yung expectation natin for the short term, lalo na kung meron ulit siya net foreign buy. So maganda yung galaw niya. Hopefully maging parang STI, di ba? Si STI, hindi natin pinapansin last time pero dire-diretso yung galaw niya. So
Hirap magbenta eh. Ayan, nagtipi-tipi na naman tayo kanina kasi maganda nga yung ano, yung closing ni ano. Mac, malaki na rin yan, 5%, di ba? Parang yung kay FCG, kung hindi kayo nagtipi nung kahapon, di ba? Masasayangan ka ngayon dun sa 4% na drop. So 12.44 million net foreign buy, so maganda. Okay, so kung medyo nalilito ka dun sa 7.45, then pwede mo siyang drawingan ng trading channel. Ayan. So, sabi dito is October 28 pa natin. Makikita na aabot siya dito sa 7.45. Pero tingnan natin kasi maganda yung ano niya, oh, maganda yung volume niya. So, normally parang yung nangyari kay ano, 'di ba? Kay MRC. So, hindi naman natin alam kung anong balita ni MRC, pero buhay yung volume nila. Ayan, oh, buhay yung volume natin. Okay, so maganda. Yung RSI, okay din siya. Overbought na, medyo overbought na ng konti. Hopefully, meron pa. Ayan, kasi holder din tayo ng ano, Macro Asia. Okay din yung galaw niya. 5.56%. Okay, so wait natin. Pumitik pa. Kung meron pa. Next, MRC. Ito, wala tayo nito. Congrats doon sa mga malakas yung loob kasi ang lakas nga naman ng drop nito eh. Pag nag-drop talaga, malalaki din siya, oh. 10% na yung mga drop. Ayan, binawi na niya yung previous na pagkalugi niya. Mukhang ito nga yung channel ni ano, oh, ni MRC natin. Hindi naman ganyan eh. Ito yung pinapakita niya, oh. So kung dito siya, ibabalik ulit natin yung previous na analysis natin sa kanya dito, di ba? Ayan, so mga 1.15 kasi malakas yung sipa na ito eh. Tapos mapapansin mo nga, di ba nag-shift yung direction niya from matagal na downtrend since 2023, nag-shift siya nung nabuhay yung ano, yung volume naman niya. Ayan, so hopefully tumuloy si ano. Although hindi ko rin alam kung bakit malakas tong si ano, MRC kumpara doon sa ibang mga penny stocks natin, di ba? PHA hindi gumagalaw eh. Ayan, so yung ibang mga pinag-usapan natin last time. So 10.99%. Congrats po, nakabalik siya. Nakahinga na maluwag yung mga naiwan sa taas. 5.25 million net foreign buy and meron pang igagalaw yung RSI level natin. Okay, next, Converge. Okay, so breakout kasi, halos mag-breakout kasi ito kapon. And then, mas malinaw na yung breakout niya ngayon. Pero maliit lang, 0.47%. Hindi masyadong obvious, no? 5.66 million in foreign buy. Pero goods na yan. Kaya pala nag-trending si Converge natin. Kasi naghanap din yung, most likely, naghanap din ng breakout yung ibang mga kasama natin. So, ilalagay ko pa rin dito, 18, kasi uptrend naman yung ano, yung channel natin sa kanya. And pwede rin naman, oh, ganyan mo siya. So last time dito, no, i-adjust natin siya kasi nakabalik. Okay, support. Okay, pinakamalapit na support is syempre MA20 or dito sa previous na line, 16 pesos, no? 16. Yung pinaka-support natin sa kanya. Malaki yung nilalagay ko sa kanya kasi o pwede rin naman, bawasan mo ng konti. Dito muna sa 18.3. Kasi ito naman, no? Ito naman talaga yung support niya last time. At saka yung pinaka-peak niya last time is 19 naman. Ayan. 1% yung dividends last time. Okay, so very good. Halos lahat naman ng stocks natin, maganda yung ano, yung setup. Maliban dito kay FCG, ayan, profit taking na yung iba. Lalo na may mga balita na ano ba yung 20% na yan na naman. So talagang 0.86 yung ano niya, no? Yung, dito, yung first na TP niya talaga. So, anyway, tingnan natin. Mali mo, pumitik ulit siya bukas. Negative 4.55%. Pero tingin ko, ano yan, profit-taking candle na para kay FCG kasi from the last 2 days, umakyat siya ng halos 8, 8% na galawan. Medyo significant din yung ano, lumabas na volume niya. Konti lang yung napipi ko dito ay ano, FCG natin. So, RSI above 50, and optimistic tayo sa ano, dividends. Hopefully maging catalyst yan para ano. May konting drop pero kung mag-recover siya then panalo, di ba? Parang galawang LTG. And then lastly si DMC. So lumabas support, eto na lang, babalik tayo ulit dito sa ano, mga 0.8382. DMC, so kalalabas lang. So sa closing lang nag ano yung ano niya, oh. Ayun, oh, pre-close 250. Nag-adjust yung ano yung price niya kasi may 0. Malit lang 'yun 0.48 lang, di ba? So 0.48 divided by 12.4. Mali ba yung ano, basa ko?
100. Mababa yung mga dividends niya ngayon, no? Halos 3.8% lang yung yung dividends ni DMC natin. Pero yung galaw niya 5.8. Panalo yung nagbenta kanina, di ba? So, anyway, yun na po, yung catalyst niya, tingnan natin kung mag-adjust siya bukas kasi halos 4% lang yata yung yung dividends nitong si DMC natin. So yung galaw niya kasi closing, so hindi ko malalagyan ng mas mataas na andito naman yung resistance niya last time. So ilagay na lang natin 12.6. Malay mo, um, konting pullback and then siguro maakyat pa yung price niya kasi matagal pa din eh. So special cash dividend, ayan, nandiyan pala, nag-compute pa ako. 4.04%. So mas maliit siya kay SEC pero ayaw nila kay SEC. Mas marami kasing ang dami kasi nagbantay kay SEC. Kahit ako nagbabantay din ako kay SEC, di ba? Pero ito yung nakalusot. Ayan. So, panalo yung nagbenta kanina sa 5.8%. Ayaw ko lang bukas kung mag-readjust siya kasi 4.04 lang yung special dividends. Okay? So, ayan, lumabas na. Consistent naman siya, di ba? October yung next niya. So, yung next ulit natin is kailan ba to? April ulit. Ayan, April ulit yung abangan natin sa kanya. Okay po, congrats sa may DMC or SEC, congrats pa rin kasi meron pa rin naman, di ba? May dividends pa rin naman siya na binigay. Okay po. So, yun lang muna yung ating review. Good vibes tayo sa market. Abangan natin yung mga US stocks naman natin mamaya. So, bago tayong close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader. May YouTube channel, Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. So, yung meron kayong alam na na acceptable sa Pilipinas na international broker, ilagay nyo lang po dyan sa comment section natin. Mali mo, pag-aralan din natin siya. Kasi yung next natin na target ko na registration is para kay interactive brokers naman. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.